balita at impormasyon, magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Na 5 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga, narito na ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Huwebes, 22 sa buwan ng Pebrero 2024. Tandem! Mga delata posibleng magmahal kung matutuloy ang panukalang 100 pesos na aumento sa sahod. Tandem! Pagdinig ng Kamara sa Chacha nakatakda na sa susunod na linggo. Tandem! Proseso ng pagbabalik sa lumang kalendaryo o calendar inilatag na ng DepEd. Tandem! Isang truck nahulog sa bangin sa Negros Oriental, 15 katao patay. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, consumer spending ng Pilipinas inaasang tataas ayon sa S&P Global Ratings. Tandem! Balita sa ibayong dagat, pagsirit ng kaso ng tigdas sa Amerika ibinabala ng WHO. Tandem! At sa balitang showbiz, entertainment vlogger na si Nanay Christopher Min pumalag sa mga pahayag ni Dominic Roque. Tandem! Sa balitang pampalakasan, abangan po yan sa latest mula kay Tandem Anthony Suntay. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Sa pangalan ni David Oro, ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem! At ngayon sa detalye ng mga nagbabagang balita, kapit mga katandem, dahil posibleng tumaas ang presyo ng mga dilata kapag natuloy ang panukalang 100 pesos na aumento sa sahod. Ito naman ang ibinabala ng Canned Sardines Association of the Philippines kung saan tinatayang aabot sa 80 centavos hanggang piso ang dagdag sa presyo ng kada lata ng sardinas. Paliwanag ni CSAP Executive Director Francisco Bombit Buencamino, ito'y dahil tataas din ang gastos nila sa packaging, gasolina at distribution o pamamahagi. Kaugnay nito, ayon naman sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated, layoff o pagtatanggal sa trabaho, bawas operasyon at pagmahal din sa presyo ng canned meat ang posibleng epekto ng wage hike. Dagdag pa ni PAMPI President Felix Boy Tukinhoy, magiging vicious cycle lamang ito o paulit-ulit dahil kahit na magkaroon ng 100 pesos na aumento sa sahod ng mga empleyado, tataas din naman ang mga bilihin. Tandem!
Tumaas ang presyo ng 14 na agricultural products ngayong buwan. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, kabilang sa mga nagtaas ang presyo ang bigas, kamatis, kalamansi, sitaw at iba pang gulay. Nasa 56 pesos at 21 centavos kada kilo naman ang presyo ng well-milled rice ngayong Pebrero kumpara sa 55 pesos at 42 centavos na kada kilo nitong nakalipas na Enero. Nasa 102 pesos at 25 centavos naman ang presyo ng kada kilo ng kamatis kaysa sa o kumpara sa 78 pesos at 25 centavos na kada kilo nito noong nakalipas na buwan. Paliwanag ng Department of Agriculture, ito'y dahil sa panahon at bagamat may El Nino, naapektuhan ito ng mga pag-ulan sa mga lugar sa Southern Tagalog at pagbabawas ng pagtatanim ng kamatis. Dagdag pa ng DA, inaasahan din na bababa ang presyo ng bigas dahil sa pagbaba nito sa pandaigdigang merkado. Tandem! Pinangangambahan naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na sumadsad pa sa 10 piso hanggang 15 pesos ang farm gate price ng pulang sibuyas. Ito'y matapos mapaulat na maraming ibinebentang murang smuggled na sibuyas sa mga online platform. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, naglalaro na lamang ngayon sa 26 hanggang 28 pesos ang kada kilo ng farm gate price ng pulang sibuyas, habang 23 hanggang 25 pesos ang kada kilo naman ng farm gate price ng puting sibuyas. Batay naman sa price monitoring ng Department of Agriculture na ibebenta na lamang sa mga pamilihan ng pulang sibuyas sa halagang 90 pesos ang kada kilo, habang 60 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Dahil dito, hinimok ni Chairman So ang pamahalaan na mahigpit na bantayan ang pagpasok ng mga smuggled na sibuyas dito sa bansa. Tandem! Samantala, welcome naman kay Attorney Romulo Macalintal ang gagawing pagbusisi sa Senior Citizens Law kaugnay sa mga benepisyo para sa mga senior citizen. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Romulo Macalintal na hindi na sapat ang senior citizens discount sa basic goods na mula sa 65 pesos kada linggo dahil sa sumisirit na presyo ng mga pangunahing bilihin. Matatanda ang itinutulak ng House Joint Committee on Special Privileges na dagdagan ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang diskwento ng mga lolo at lola sa 500 piso kada buwan. Mali talaga kasi yan nung unang panahon pa yan, noong 2020 pa yan eh. Kaya nga meron na yung move sa Congress na maamildahan yan na dapat at least mga 500 man lang, umabot kahit monthly, magkaroon kami ng diskwento. Pero yan isa mga, ganyan nga, yung mga tinatawag natin mga grocery items. Yan po naman ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal sa panayam ng DWIZ. Tandem! Standard Judith, narinig mo, no? Hindi niya itinanggi na kami. Is panayam. Talagang sinama niya senior. Aminado siyang senior. At saka siya naman yung kabilang sa mga nagtutulak ng dagdag na benepisyo para sa mga seniors. Ako, kahit anong mangyari, hindi ako magiging senior. Bakit? Junior ako eh. Okay, fine. Oo nga pala, Alejandro Ibanez Jr. Junior ang aga, no? Pampagang lamang po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi napakabibigat po ng ating mga naglalaki ang storya ngayong araw nito. At kaugnay niyan, inihirit ng pribadong sektor na gawing utay-utay ang panukalang 100 pesos wage hike. Binigyang diin ni Go Negosyo founder at private sector lead for jobs Joey Concepcion na hindi kakayanin ng mga negosyante ang biglaang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Dahil dito, inumungkahi ni Mr. Concepcion na kung maaari, unti-unting ipatupad upang hindi mabigla ang mga negosyante sa bansa. Bagamat kaya naman ito anya ng mga malalaking kumpanya at korporasyon, nag-aalala lamang siya sa mga maliliit na negosyante na bumubuo ng mayorya o karamihan ng negosyo dito sa bansa. Git pa ni Concepcion na kahit sa mga nagdaang 3 administrasyon, walang nagbigay ng buong 100 piso sa dagdag sahod para sa mga manggagawa.
Tandem! Sa kaugnay na balita, ikinoconsider na bilang mahalagang usapin ng Kamara ang panawagang umento sa sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo, pag-aaralang mabuti ng Kamara ang epekto ng taas sahod sa mga manggagawa at negosyo. Dagdag pa ni Congresswoman Kimbo, kung sa Metro Manila ipatutupad ang 100 pesos na aumento sa sahod na inaprubahan ng Senado, kulang ito. Habang magiging mabigat na pasanin sa mga maliliit na negosyo sa mga probinsya ang nabanggit na panukala. Git pa ng kongresista, marami dapat i-consider sa oras na tumaas ang sahod tulad ng posibilidad na pagtaas ang kontribusyon sa Social Security System, gayon din sa PhilHealth, kaya't mahalagang mapakinggan ang opinyon ng mga economic managers hinggil dito. Tandem! Makatatanggap naman ng 20 pisong dagdag sahod ang mga minimum wage earners sa agriculture at non-agriculture sector sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Pebrero 28. Ito'y kasunod ng pag-aproba ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board sa nabanggit na aumento sa sahod. Kabilang ang mga empleyado sa industrial, manufacturing, construction, commercial, mining at paaralan sa magbebenepisyo sa 20 pisong dagdag sahod. Mayroon ding kaparehong wage increase ang mga nagtatrabaho sa mga plantasyon, non-plantation at retail sa sektor ng agrikultura sa nasabing lugar. Tandem! Nanawagan ang PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry sa mga mambabatas na ipaubayan na lamang sa Regional Wage Board ang pagtalakay sa mga usaping may kinalaman sa sahod. Ayon kay PCCI President Enunina Mangio, 5 milyong manggagawa lamang ang makikinabang oras na maaprubahan ang 100 dagdag aumento sa sahod kumpara sa 47 milyong nasa informal sector. Pagbibigay diin pa ni Mangio, sa halip na dagdagan ng 100 piso ang sahod na hindi pa rin naman anya sasapata sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bakit hindi na lamang anya bumuo ng mga hakbang na tutugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Bago pa rito ay nagbabala na rin si Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang 100 peso legislated wage hike ay maaari lamang magdulot ng pagtaas ng inflasyon. Kapareho naman ito na ikinababahala ng ECOP o Employers Confederation of the Philippines na sa pagtaas ng minimum wage ay mapipilitan ang mga kumpanyang taasan ng presyo ng produkto at serbisyo o kaya naman ay magbawas ng tao o empleyado. Tandem! Samantala, nakatakdang isagawa sa Pebrero 26 ang deliberasyon ng House of Representatives sa Resolution of Both Houses No. 7 na nagsusulong sa pag-amyenda ng economic provision sa saligang batas. Ayon kay House Appropriations Panel Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, iniurong ang pagdinig upang makadalo ang mga inimbitahang resource persons. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Manix Dalipe na ang House Committee of the Whole ay magsasagawa ng 3 pagdinig kada linggo, Lunes, Martes at Miyerkules. Bagamat mamadaliin anya ang proseso, hindi naman makokompromiso ang resulta ng nasabing deliberasyon. Tandem! Mahigit 50 kongresista sa Mindanao ang lumagda ng manifesto na tumututol sa panukalang ihiwalay ang nabanggit na pulo sa Pilipinas. Nasa 53 sa 60 mambabatas mula sa Mindanao at iba pa ang pumirma rito na may titulong Unified Manifesto of Mindanao Congressmen for National Integrity and Development. Ayon kay Lanao del Norte Representative Muhammad Khalid Dimaporo, pagsuporta rin ito sa pambansang integridad, pagunlad ng bansa at pakikiisa kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan din si Congressman Dimaporo sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na manindigan laban sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Tandem! Sa oras na 18 minuto na makalipas sa ika-6 ng umaga, tumanggap naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
Ipapasa ang economic tsa-tsa ng Senado, makabubuting edap na lamang ng Kamara matapos na magsalita na ang Pangulo hinggil sa nasabing usapin. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Mas maganda at mas makabubuti kung i-adapt na lang ng Kamara de Representantes ang ipapasang panukalang economic tsa-tsa ng Senado. Ito ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri ay para wala ng gulo, wala ng bangayan at maiwasan ng uncertainty o kawalang katiyakan. Ang pahayag na ito ni Senate President Zubiri ay matapos na sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala nang dapat na maging bangayan dahil sa Senado ang dapat manguna sa pag-aaral at pagsusulong ng tsa-tsa. Nang tanungin si Zubiri kung dapat na bang itigil ang People's Initiative ngayon magsalita na ang Pangulo ukol sa tsa-tsa, sinabi ni Zubiri na ang akala niya'y patay na ang People's Initiative. Narito ang bahagi na naging payag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, direktiba na ang Pangulong aralin kung paano maisasabay sa inflation ang 4-piece cash grant sa portado ng 4-piece Solon. Alamin natin ang kabuuang detalye mula sa ulat ni Patrol number 11, Tina Nolasco. Kinatigan ni 4-piece Party List Representative JC Abalos ang ibinabang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DSWD at NEDA na aralin ang mekanismo upang taasan ang ibinibigay na tulong pinansyal sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece upang makasabay ito sa inflation rate. Sa katunayan, ani Abalos, mayroon ng panukalang pinagtibay ang House Committee on Poverty Alleviation upang itaas ang halaga ng 4-piece cash grant, kung saan nakasaad sa naturang panukala na itaas sa 500 pesos hanggang 900 pesos ang educational grant, nakasalukuyang nasa 300 pesos hanggang 900 pesos. Bukod pa rito, isinusulong din ani Abalos ang health grant na hanggang 1,750 pesos o yung ibinibigay na tulong pinansyal kaugnay sa kalusugan. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, NEDA sinasabing tutol din sa isinusulong na 100 peso wage hike. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Maging ang NEDA raw o National Economic and Development Authority hindi rin umano sang-ayon sa panukalang 100 pesos na dagdag sweldo para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Joey Concepcion, ginatawan ng pribadong sektor na may mga pag-aalala pa rin hinggil sa epekto ng dagdag na sahod sa ekonomiya at sa pagbangon ng mga negosyante mula sa pandemya. Anya, nagbabala rin ang mga ekonomista at maging ang Foundation for Economic Freedom laban sa wage increase. Binigyan din ni Concepcion na inaalala nila na ang aumento sa sahod ay maaaring magpabagal o magpatigil sa pag-recover ng mga negosyo, partikular na mga malilit na negosyante na kasalukuyan pang bumabawi mula sa epekto ng pandemya. Maaari niya ito makapagpabasag o makapagpigil sa momentum ng ekonomiya, lalo na sa sektor ng malilit na negosyo na mahalaga raw sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na determinado ang Senado na makabuo ng pinakamahusay na amendment sa ilang economic provisions ng saligang batas. Ginawa ni Senador Zubiri ang pahayag matapos sabihin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat manguna ang Senado sa pagsusulong ng economic tsa-tsa. Ayon kay Senate President Zubiri, maayos na isinasagawa ng Senado ang pagrepaso ng economic tsa-tsa. Samantala, giit naman ni Senator The Good One, J.V. Ejercito, wala na sanang naging bangayan ng Senado at Kamara kung nasunod ang napag-usapan sa palasyo na ang Senado na ang mangunguna sa pagsusulong ng pag-amyenda sa konstitusyon. Dagdag pa ng Senador, hindi tumalima ang Kamara sa napagkasunduan na sa halip
ay isinulong pa rin ang People's Initiative. Tandem! Sa kaugnay na balita, hindi sinusuportahan ng ilang senador ang resolution of both houses number 7 na inihain sa Kamara na nag-aamyenda sa 3 economic provisions ng konstitusyon. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada, hindi niya sinusuportahan ng RBH 7 ng Kamara dahil nakasaad na kailangang magbotohan jointly. Yun na naman ang issue. Ang 2 kapulungan ng Kongreso. Kailangan anyang ihiwalay ang botohan ng Senado at Kamara dahil wala ring saysay ang diwa ng bicameralism kung hindi ipatutupad ang voting separately. Ningin din pa ng Senador na kailangang sumunod ng Kamara sa direktibang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan muli nitong binigay sa Senado ang tiwala na manguna sa pag-amyenda sa saligang batas. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, kumikilos na si Senator Amy Marcos upang mapag-ayos sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator Marcos, nakikipag-usap na siya sa 2 panig upang matuldukan na ang gusot at magkasundo na ang mga ito. Aminado naman ng presidential sister na maraming sumasawsaw at nagsasabuatan upang wasakin ang unit team at pagsabungin ang pamilya Marcos at Duterte. Gayunman, nilinaw ng senador na hindi naman ang mga prinsipal ng unit team na sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte ang nag-aaway-away, kundi ang mga quote-unquote, ba't ka natawa? Amuyong lamang. Diba? Iba talaga magsalita. Iba talaga Super Ate. Inalmahal din ni Super Ate ang mga nagsasabi na tila siya na ngayon ang leader ng oposisyon at aminado ring hindi sila masyadong nag-uusap ng kapatid na si Pangulong Marcos dahil kinokontra niya ang ilang desisyon nito. Stage sister. Yes. Tawag sa ganyan. Nanindigan pa ang senador na pinangangalagaan lamang niya ang pangalan ng mga Marcos at hindi niya hahayaan na may sumira sa kanilang pamilya. Tandem! Pak! Super Ate, pak! Sinisikap kong wag magkomento dahil sabi ko, intayin natin yung pagdating dito ng Super Ate. Kaya lang, ang sa akin lamang, Tandem Judith, yes. Tandem, para bagang kinukonfirm niya dito, yung matagal nang dinideny na magkabilang kampo. Na may sigalot. May sigalot? Oh. Diba? Kasi ito, sabi niya, pinapag-ayos niya, pinaplantsa niya. Ibig sabihin, may gusto. Baka meron. Diba? Pero ang malinaw lamang dito, pinag-aaway niyo naman kasi yung dalawang pamilya. Ang malinaw lamang dito sa pahayag ng Super Ate na hindi niya napigilan ng kanyang bibig, hindi naman yung talagang mismong mga leader ng unit team. Right. The ang president sabi niya, and the vice president. Mga quote-unquote, amuyong. Pak! Di ba? Amuyong lang ang talagang nag-aaway-aaway. Ito yung mga nakakapaligid-paligid lang oo. Tawagin, di ba? Tama. May mga hidden interests. Yan yung mga original marites. Ano mo nalaman? Secret. David Oro at John Ibanez, magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Sa oras na 32 at kalahating minuto na po, makalipas sa ika-6 ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga ikangay matitikas na mambabatas sa katauhan po ni Congressman Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, good morning. Johnny Ibanez po, Judith Larino. Live na po tayo, DWIC, Aliw Channel 23. Sir. Yes, magandang umaga, John and Ma'am Judith. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nanonood, nakikinig po ng programang Tandem. Good morning, Kong. Salamat po sa pagkakataon. Okay, direct to the point na po para marami tayong mapag-usapan. Ano po ang tindig po ninyo bilang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture kaugnay dito sa binabanggit na unti-unti ng pagbabalik sa lumang school calendar ng mga paaralan sa mga susunod na panahon, sir? Go ahead. Sa totoo, Sir John, Ma'am Judith, halos isang taon na rin po itong issue na ito na laging nababanggit. Ang daming resolution po at mga bills na na-file na tungkol dito. Kaya nung pa lang po, more than a year ago na, pinapaalala natin sa DepEd
na alam po natin na may challenges whether magbukas tayo nung mag-vacation tayo ng April or May o June, July, talaga may challenges po siya talaga. Pero sabi natin, importante, gumawa sila ng pag-aaral, konsultahin po nila yung kanilang mga stakeholders, yung mga magulang, teachers, non-teaching personnel, at syempre mga estudyante. Itong ano pa lang, end of January po, sa isang committee meeting, nabanggit po sa atin ng DepEd na halos patapos na yung kanilang konsultasyon at base sa konsultasyon nila ay papunta po sila sa pag-revert dun sa old academic calendar kung saan mag-uumpisa ng June hanggang March. Pero ang sabi rin po sa atin, Sir John, Ma'am Judith, na hindi naman agad-agad nila magagawa kasi merong mga, di ba meron tayong mga kailangan na break rin para sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante. Kaya sabi nila, i-gradual raw nila ang pagbalik. Tapos meron pa silang mga iba pang mga gustong konsultahin. Kaya nung in-announce po nila nung isang araw na gradual na po yung pagbalik, at ito po, mag-umpisa na po tayo nung gradual pagbabalik sa dating academic calendar, ay sa totoo po, alam natin na at least dinaanan po nila lahat ng konsultasyon na kailangan daanin. Pangalawa po, Sir John, sa totoo lang, Ma'am Judith, pareho yan, may issue, may challenges kung ano yung academic calendar. Pero talagang pag narinig naman po namin talaga sa committee o kaya pag umikot po kami sa aming mga distrito, talagang sa ngayon po, talagang matimbang po talaga yung mga concerns ng mga magulang at estudyante pagka hindi po mabalik. Kasi pag may klase raw po ng April at May, unang-una napakainit. Alright. May isang nagsabi po sa amin sa isang committee meeting na sa totoo, pag bagyo, maliwanag po merong mga storm signals raw po, typhoon signals. Kaya alam po kung may pasok kung wala. Pero pagdating sa init, wala raw tayo masyadong measurements pa dyan. Kaya minsan, di ba, kung maalala nyo last year, ang issue po dyan, di ba, hinayaan nila sa principal na magdesisyon, superintendent. Kaya medyo nangapa lahat. Kaya siguro sa isang banda, itong gradual na pagbabalik sa old academic calendar, baka ito talaga po ang talagang mas nakasanayan na po natin dito sa bansa. At kung ano naman ang makakasigurado una, na may continuity and learning, hindi masyadong maraming mga walang pasok, hindi mapuputol ang klase, at kung saan siguro talagang mas komportable ang estudyante at magulang, ay kahit paano kailangan tayo makinig. Kung Romulo, siguro dito rin dapat ipasok yung ipursige, isulong yung karagdagang mga classroom, karagdagang mga ventilador, kahit man lang ventilador po, ha? At maiwasan po yung congestion. Yung congestion ng mga estudyante. Para ikangay kahit na mainit na panahon. Lalo ngayon, challenging po itong El Nino, ha? Congressman Romulo, kung init rin lang ang pag-uusapan. Minsan, paglabas mo pa lang ng bahay, tagaktak na yung pawis mo. How much more kung kayo'y estudyante at guro na nagsisiksikan sa isang kwarto na wala man lamang ventilador? Tama po yan, Sir John, Ma'am Judith. Talagang sinasabi natin, either way po, in fact, kahit na yung current na academic calendar, kailangan talaga, una-una sa DPWH, kailangan po talaga makausapin na ng DepEd para maayos po yung disenyo ng classroom. May ventilation, at ang syempre ang gusto po natin, dahil ngayon po talagang babalik na sa old academic calendar, kailangan kahit paano medyo may typhoon resistant in a way, na masigurado naman natin na yung paikot ng eskwelahan hindi magbabaha. So kailangan po ito yung mga kailangan ngayon pa lang, since may plano na naman na gradual na pagbalik sa academic calendar, kailangan ayusin ito. Sa kasalukuyan po, tama kayo, yung ventilation, yung mga electric fan. At sa totoo po, yung issue kasi po ng number of classrooms, sa totoo talagang matagal na rin yung pinag-uusapan. Meron talagang mga lugar na pwede pang matayuan. Meron mga lugar po talaga yung buildable space po lang na. Kaya Sir John, Ma'am Judith, para alam nyo na rin po, next week po, nasa Committee on Ways and Means na rin po yung isa namin bill, kung saan po gusto naman namin na mapalawak rin po natin yung e-GASPE. Sa totoo po, sa mga lugar na wala ng buildable space, o medyo mahirap na, medyo kumukonti na yung spasyo, kailangan na po natin talaga mag-tap ng partnership between public and private. Marami po mga paaralan na pribado
na sinasabi nga nila konti lang rin yung estudyante nila, hindi na sila makabalik dun sa pre-pandemic levels. Siguro panahon na ito na paigtingin natin yung public-private partnerships. Kung may mga school buildings na wala ang private na malapit sa ating mga existing DepEd schools at wala na po talagang matayo na bagong gusali, ay siguro kailangan ma-expand na natin talaga itong e-GASP. Kong, with your indulgence, sabi nga nila kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Bakit po yung pagdating sa mga subdivision, kahit na hindi pwede, nagagawa ng paraan? Hindi, sana tutukan naman natin na, yung iba namang espasyo na to, para naman sa mga paaralan. Huwag naman natin lahat gawing subdivision. Alam niyo, Sir John, Ma'am Judith, tama po yung sinasabi niyo. In fact po, hindi ba kaka-release lang nung Year 1 EDCOM to report on education. Pag-usapan natin education talaga po. Sa totoo po, karamihan po ng problema natin nasa political will. Kailangan po talaga yung mga kawani ng gobyerno, yung iba-ibang head ng agencies natin, hindi pwedeng lip service lamang. Hindi pwede yung sasabihin nila, gagawin nila. Pero pagdating ng nitty-gritty, yung mga pag mag-meeting na, bigla na lang pong isa-dalawang meeting tapos parang nakita-kita lang. Sa totoo, kailangan po talaga, there are problems po sa education background po natin. Kailangan po talaga na seryosohin, ayusin po ito. Kasi kung hindi po, kung parang checklist lang, masabi lang natin sa taong bayan o sa kongreso na nag-meeting po kami pero patuloy pa yung mga meeting na magaganap, hindi po talaga sasapat. Ang importante po talaga, tama kayo, political will po talaga yan Talagang kailangan magsama-sama, magtulungan at gawin po Hindi pwedeng puro meeting lang. Okay. Alright. Kong, good morning ulit sa inyong komite, kailangan nyo pa ba ng mga pagdinig pa para dito sa pagbabalik sa old calendar? O meron pa kayong mga suggestion pa sa DepEd? Yes, Ma'am Judith, salamat po sa tanong ninyo. Kailangan po talaga dinigin pa rin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sa totoo lang, ito pa lang na-announce pa lang yung para sa coming academic calendar. Yes. Gusto natin mailatag ng mabuti. Ano ba ang plano? Talaga bang 4 years ito? 5 years? O plano nilang 2 years? Kasi kung ano yung plano po nila, makaka-apekto po yan sa tinatawag na yung parang mandatory break ng ating mga mag-aaral, ng ating mga teaching and non-teaching personnel. Right. Kung makaka-apekto po yan doon sa required break po ng ating mga teachers and non-teaching, ang tanong po natin talaga doon, ano naman po, paano ma-make up po yung pag-contract ng kanilang bakasyon. Kasi kaya po may bakasyon yan, sa totoo lang, kailangan rin po talaga ng break ng mga estudyante. Breather po, breather. Kasi ano po yan, kailangan ng ma-refresh rin, kailangan rin po, pati yung ating mga teachers, may mga training po na nagaganap habang may break rin. So, pagka ito po ay mabalik, kailangan mailatag ng mabuti. Ano ba ang plano talaga? Kasi ngayon po, officially, ang na-announce pa lang yung para sa coming academic calendar. Yes, 2024. Pero, papunta na raw sa old academic calendar. So, paano po, gano'ng katagal to? Meron bang maapektuhan sa breaks po ng ating mga estudyante, sa ating mga guro? At ano yung planong gawin na maitulong kung i-abridge po nila yung mga breaks na ito. Alright. Congressman, with your indulgence at Ma'am Judith, ibe-break ko kayo dyan sa DepEd issue na yan. May sisingit pa May ipapasok ako. May sisingit to Hopefully hindi masira ang araw ninyo. Kasi kanina at nung mga nakaraang araw, hindi po na ialis sa ating mga issue at headline at malalaking balita ang paninisi po ng Senado sa inyo sa issue ng charter change. Any reaction on this, Congressman Romulo? Go ahead, sir. Well, sa totoo, Sir John, Ma'am Judith, sa akin po, iba po talaga kung ang nangyayari po talaga ay magkausap ng mabuti. Kasi sa totoo po, it does not do any good sa taong bayan, sa legislation, sa mga polisiya na ginagawa natin. Kung sa totoo lang, pagpapatuloy namin itong mga kanya-kanya mga salita. Importante po, back to work tayo. Importante po, let us, kung hindi pagkakaunawaan, pag-usapan na po. Importante po, dire-diretso po yung ating trabaho. Kaya sorry, Sir
Sir John, Ma'am Judith, kung sa totoo sa akin lang kasi ang dami pa nating kailangan gawin, lalo na sa edukasyon, including sa charter change po. Kailangan din po talaga in favor ka ba, Kong? mapag-usapan niya ng mabuti. In favor ka ba, charter change? Economic In favor po ako na pag-usapan po yan. Sa totoo lang, hindi pwedeng hindi man lang i-dismiss lang yan at pag-usapan. Kasi sa edukasyon po, kakalabas lang, di ba po, nung EDCOM 2 Year 1 report. Kung makikita po ninyo sa Year 1 report na yon, talagang marami pong gaps sa ating quality of education. Ngayon, may mga proponent po na nagsasabi na sa totoo, kailangan natin buksan yung pag-uusap sa charter change simply because kailangan din po talaga matulungan pati ang sektor ng edukasyon. Sa ngayon po, Sir John, Ma'am Judith, pasensya na, pero sa totoo, pag nabasa niyo po yung report, may kita po ninyo, maraming levels ang may gaps. Isang gap po natin talaga ay, sa totoo po, kaya natuwa rin ako na na-bring up na rin yung topic sa pag-uusap ng mga sa charter change. Kasi sa higher education po, talagang kailangan po natin talaga paigtingin yung kalidad ng edukasyon doon. Meron po tayong mga numero ng mga higher education institutions na nagbibigay ng teacher education program na wala pong pumapasa. Yung iba po, halos 10 taon na wala pang napapasa sa LET. So ang question po, mapapanatili pa ba po yung quality na gano'n? Yung mga marami po ang nakakapagpasa. Yun naman ang totoo. Pero sa marami po na nakakapagpasa nung LET exam, sa totoo, yung pumapasa nung teacher education programs compared to pumapasa sa LET, usually po below 50% ang pass. So sa totoo po, importante po talaga na ingredient, baka pinaka-importante po talaga ay yung teacher po sa isang classroom. So sinasabi po natin sa higher education institutions, bakit ganito? Kailangan po talaga ng kalidad rin po yung mga teaching education programs nila. Ito po, sinasabi ng iba, Sir John, Ma'am Judith, pasensya na, pero sinasabi ng iba, bago niyang pag-usapan ang usapin ng charter change, unahin po natin yung usapin ng korupsyon. Tama po yun. Pero sa pananaw ko po, hindi niyo po masiseparate yung issue ng korupsyon sa mga ibang issue po na kasama rin po sa charter change. Bakit? Ang nagkaka-corruption po pag walang efficiency. Walang efficiency pag walang kompetisyon. So ang tanong po, pag binuksan po ba itong mga iba-ibang pinopropose na buksan, magkaka-competition ba talaga? O pag nagka-competition po, magkaka-efficiency. Yun naman po, pag nasagot ng oo yung dalawang yan, sigurado ko po, yung tinasabi nila na korupsyon ay kahit pa paano ma-address na po yan. Kasi kung walang kompetisyon, walang efficiency, talagang yung issue po nung corruption ay talagang andyan dyan. Kasi walang efficiency, walang efficiency, walang competition So will yung proposals po ng charter change, will it solve competition? Will it solve efficiency? Thereby, pati yung corruption mariresolve rin po. At least mami-minimize. Alright. Kong, one last. Your thoughts sa 100 peso legislated wage hike. Pumasa na sa Senado. Ang bola sa inyo na. Yes, totoo po. Narinig ko, sa akin po kasi talaga, meron akong proposals po na ma-increase yung salary grade ng ating teachers and non-teaching personnel, kung hindi man yung buong government po talaga na bureaucracy. So sa totoo po, sang-ayon po ako na magkaroon ng wage increase talaga. Ang gusto ko lang, dinigin rin properly ng Kongreso at pagpa-participate po ako doon kung talagang magkano po. Kasi meron din proposal sa mas mataas sa Kongreso 360 sa House po, of Representatives. So ang akin lang po, dinigin lang po natin, we have to, kailangan po pa rin ng proseso. Dinigin natin, i-schedule ka agad ng mga meetings na ito para makapag-decision rin ang House of Representatives. At pag nakapag-decision agad, kung kailangan mag-buy cam pa agad. Pero sa totoo po, kailangan rin po natin talaga ng, sa akin pong pananaw po talaga, kailangan natin ng wage increase. Alright. Yun. With that, thank you. Thank you, Kong. Kailangan ng part 2, Congressman Romulo, dahil marami pang pinag-uusapan. Anyway, maraming salamat sa pagkakataon, sir. Good morning. Salamat, Sir John, Ma'am Judith, sa pagkakataon na ito. God bless, sir. God bless. Thank you. Yan po mga katandem, si Congressman
Roman Romulo, District Representative ng Pasig po yan, at Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Uy, may nakalimutan tayong tanungin. Gulat ako. Ano? Kamusta Kumusta? na si... Showbiz ka! Hindi kasi nakikita ko yung habang ini-interview natin si yung picture niya Kong Romulo. Oo, si dating congressman, councilor. Ano pangalan? Shalani. Shalani. Yan. Saka na-intriga ako doon sa kulay ng polo shirt ni Congressman. Uy, alam mo, nakakamanli yun pag pink. May ganyan ako dati. Kayong dalawa ni Engineer Winner eh. Galing magdala pag naka-pink. Guwapong-guwapo. Tayo sa ating balitaan sa nag-iisang tandem sa oras na alas 6:55 ng umaga. Inanunsyo ng Department of Education na mas maagang magtatapos ang klase sa mga pampublikong paaralan sa May 31 para sa school year 2024-2025. Ito'y batay sa Department Order na nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte kung saan magsisimula ang klase sa Hunyo 1 hanggang Hulyo 26. Sa DepEd Order, ang implementing guidelines on the school calendar and activities for the school year, ang end of school year break ay naitakda sa June 17 hanggang August 25. Kaugnay nito, kailangan na magbago ang petsa ng school activities kasama na ang petsa ng 3rd at 4th quarter examinations. Tandem! Suportado ni Senator Sherwin Gatchalian ang desisyon ng Department of Education na dahan-dahang pagbabalik sa dating school calendar simula ngayong school year 2024-2025. Ikinagalak ito ng Senador matapos pakinggan ng DepEd ang panawagan ng mga guro, estudyante at mga stakeholder. Ayon sa DepEd, magtatapos ang klase ngayong school year 2023-2024 sa May 31 para masimula ng school year 2024-2025 ng July 29, 2024 hanggang May 16, 2025. Target ng DepEd na tuluyang maibalik sa Hunyo ang pagbubuklas ng klase sa school year 2028 hanggang 2029. Habang binigyang diin naman ni Senator Gatchalian na mahalagang hakbang na maibalik sa Hunyo ang pagbubukas ng klase at magtatapos sa Marso o Abril. Batay sa sinagawang survey ng Pulse Asia noong June 19 hanggang 23 noong nakalipas na taon, pabor ang 80% ng 1,200 respondents na ibalik ang summer break sa Abril hanggang buwan ng Mayo. Tandem! Sa kaugnay pa ring balita, hati ang pananaw ng ilang mga mag-aaral at magulang sa muling pagbabago ng school calendar sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ito'y matapos nga ang anunsyo ng Department of Education na unti-unti nang ibabalik ang old school calendar kung saan Hunyo ang simula ng klase habang papatak naman ng Abril hanggang Mayo ang bakasyon. Ayon sa ilang mga estudyante, kagaya dito sa Ramon Magsaysay High School, panibagong adjustment na naman nila ito para sa kanila. Gayunman, pabor naman ng ilang mga magulang sa pagbabalik sa dating school calendar upang makaiwas nila ang mga mag-aaral sa sobrang init ng panahon. Gayit pa ng mga magulang, kawawa ang mga estudyante dahil bukod sa mainit na classroom, nakakadagdag din po sa init ang pagsisiksikan ng mga estudyante. Tandem! Samantala, naglunsad ang Estados Unidos ng 1.6 billion peso project upang makatulong na mapataas ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan ng mga universidad ng Estados Unidos at Pilipinas, ipatutupad ang US-Philippines Partnership for Skills, Innovation and Lifelong Learning o UPSkill program sa susunod na 5 taon. Ayon kay Sarah Borodin, Deputy Assistant Administration ng US Agency for International Development, isa itong patunay ng pangako ng Amerika na makipagtulungan sa Pilipinas upang makamit ang mataas na antas ng edukasyon. Tandem! Oras! Ilang segundo na lamang, alas 7 na ng umaga. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem!
This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras pong alas 7 na ng umaga, narito po ang tinatawag na February Love Quote mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgar A. Cabangon. We do not need a perfect life to be happy. We just need to surround ourselves with people who love us for who we are. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang February Love Quote mula sa aming nag-iisang boss, D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.